First John chapter 3, Chapter verses 1 to 3 ngayon ang ating pong pag-aaralan. Chapter 3, verse Sa unang 1, Pagkatapos ng San Pedro, chapter 3, verses 1 to 3 tayo mag-aaral sa gabing ito. Chapter Tatlong 3, verse lamang po yung ating pag-aaralan. At dumi na yung Bible ko. Ang dami ng sulat. Hindi ko na kasi inirarite down sa isang scratch. At least ito, pag nabuklat ko to, andito na yung mga sulat yung mga. Okay, salamat po sa Panginoon. Chapter 1 ng chapter 3 ng 1 John verses 1 to 3. Basahin po natin sa anumang salin meron po tayo. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga masasalimutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya, sapagkat makikita natin kung sino siya. Kaya sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niya malinis. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa sa kanya pong mga salita sa gabi ito. So, sa verse 1 po, binabanggit po dito yung pong yung kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Sa verse 1, 1a, binabanggit po dito kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos. When we say pag-ibig ng Diyos, wala kasing, kung ating po titignan, no? Wala po tayong ibang itapat doon sa pag-ibig ng Panginoon, sa pag-ibig, kumbaga sa pag-ibig talaga. Wala po tayong dapat na itapat sa kanyang sa pag-ibig niya sa atin. Ang pag-ibig ng tao ay may hangganan, tama, may hangganan ang pag-ibig ng tao. After a few years, nawawala. Hindi lang nawawala, nababawasan at nagkakaroon ng hangganan. Yun po yung pag-ibig ng tao. Kumbaga, meron kasi tinatawag na isang linggong pag-ibig. Bilis nun. One day lang. Diba? One night lang. Ay, Pulo! San linggo? San linggo? Pag kasi one night lang, Di ba yung may ano yun, sabi nga ni iba ang pag-ibig, iba ang last. Yun. Diba? So, ang pag-ibig talaga, doon yung nakasentro yung yung mensahe ng Panginoon sa tao, sa atin. Wala tayong dapat itapat doon sa pag-ibig ng Panginoon sa mundong ito. Hindi natin kayang tapatan sa kung ano mang mga meron po sa atin. Amen. Hindi kasi pwedeng bilihin ang pag-ibig. Sa mundo, pwede nating bilihin yan sa pagsasama when it comes to marriage. Pwedeng bilihin yan sa Nepal country, sa India country, ay nabibili ang pag-ibig. Kung ang mga kalalakihan ay gusto mag-asawa, sasabihin nila dun sa kanila kung mga magulang, mother, gusto ko na mag-asawa. At yung mother po ang maghahanap ng mga pangasawa niya. Pero kailangan meron siyang perang ibibigay. Sa atin kasi tawag doon, dote. Ibibigay mo dun sa magulang. Yun yung kultura natin nung araw. Pero wala na kahit wala kang perang lalaki, pwede ka mag-asawa, di ba? Through text lang, pwede na mag-asawa. Kung nakita kayo, marriage na agad. So, sa India, hindi pwede. Kung wala kang pera na sapat, hindi ka makapag-asawa. Kahit doon sa India, marami pong mga kalalakihan na nagiging tumatandang kalalakihan. Kasi hindi sapat yung kanila pong makapag-asawa po sila kapag yung kapwa po nila medyo mahirap at tawag doon, kasama sa family. Para magkaroon ng parental marriage, pag-uusap. So ang pag-ibig po ay napakalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Okay? Sabi ko dito
sa A. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. So, paano ba natin makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin, di ba? Sa John 3:16, Kayo na lang. for God so loved the world, or gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino ba yon? Yung binabanggit po doon? Tayo. Sabi niya, at isinugo niya ang kanya pong bugtong na ang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganong kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Ito tinatawag natin agape love. Agape. Yung pag-ibig ng Panginoon. Yes. At biruin po ninyo, yung isang taong makasalanan, iibig tayo ng Panginoon. Tayo, pagka makasalanan yung hindi natin pwedeng ibigin kasi nga, minsan ang nangingibabaw, galit. Di ba? Galit yung mangingibabaw pagka yung tao ay nagkaroon ng problema, nabigyan ka ng problema. Doon nababawas yung pag-ibig. Okay? Doon nababawas. Pero ang Panginoon, ang Diyos mismo, hindi nabawasan yung pag-ibig niya sa atin. Amen. Na kahit ikaw ay makasalanan, pag ikaw ay tumawag sa Kanya, bumalik sa Kanya, ano yan, welcome tayo lahat. Di ba na pag-aralan po natin, na kahit gaano yung kalaki ng kasalanan ng isang tao, pag siya po ay manumbalik sa Panginoon, He is always welcome sa kaharian ng Panginoon. Kung atin pong babalikan yung kwento ng The Prodigal Son, sa chapter 15 ng Lucas, di ba? So, ganun kalaki ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya pagka nababanggit yung pag-ibig ng Diyos, napakalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi dito sa verse 8 ng chapter 4, umpisahan po natin sa verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Okay? Anak ng Diyos. At kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. So, ganun kalaki yung pag-ibig niya sa atin ng Panginoon. And then, idinugtong po niya, tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Iyon po yung yung isang napakadakila, isang napakalaking biyaya sa mga mananampalataya at sa mga sasampalataya sa Panginoon. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ba ng tao sa mundo ay anak ng Diyos? Ay, anak ng Diyos. Simpleng katanungan. Lahat ba ng tao sa mundo ay anak ng Diyos? Hindi po. Sa mga hindi tumanggap sa Kanya ay hindi. O pwede yung sagutin with your own with your own idea or knowledge. Kasi siya naman ang gumawa sa atin. Kaya parang Siya ang lumikha. alam ko. Okay. Tumatanggap. Na, Lahat ng tumatanggap. Kay si Rhea ay oo. Kay Brother Jerwin ay lahat ng tumatanggap. Okay. Bigyan natin ng yan. Ng linaw. Doon po sa First John 1:12. John 1:12. Basahin po natin. Juan. Maganda yung gano'n, yung meron to interaction. At least matututo po tayo. Para hindi naman lang ako yung John 1:12. John 1:12. John 1:12. Sige, try mo natin. John 1:12. Nawala si- Juan. Si Juan. Juan. Subalit. Suwan, Juan. 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 Sige, diba ba? O yun. Yan yung subalit, yun. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun. Yun. Ang lahat daw na tumanggap. Ulitin ko po. Kaya Brother Julius, baka mas malinaw dyan. SND yun sa kanya eh. Oo. Okay. Ngunit Si ang lahat. Sani, ano yung ibibigay ano? Nakalagay yung pabirukan nung John 1:12. 1:12. John 1:12. Juan. Matthew, Mark, Luke, and John. The four Balik pa, Gospels. balik pa sa Matthew, dun sa pinakauna. Matthew, Marcos. Matthew. Subalit ang lahat ng tumanggap Ay, bibigay din. at sumasampalataya. Yan, tama yun. Tama.
Ano na yan? ay binigyan niya ng karapatang maging mga Anak. anak ng Diyos. Linawin ko po, sabihin nun, subalit ang lahat ng tumanggap, okay? Kumilala. At sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tao ay anak ng Diyos. Linawin ko po, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Yun. Kaya ibinigay niya yung kanya pong bugtong na anak. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun. Doon sa mga taong tumanggap lamang sa Kanya ng buong puso, sa kanila pong mga buhay, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga tao, ibig sabihin ba, pati si Hitler ay anak ng Diyos, mamamatay tao. Mahal ng Panginoon, yung mga kahit makasalanan, mahal niya yan. Kasi ayaw niya na tayo ay mapahamak. Kaya nga, ibinigay niya yung kanya pong, kasi papunta na tayo sa kapahamakan. Gumawa ang Diyos ng paraan, hindi ang tao ang gumawa ng paraan para maligtas ang kanya pong sarili. Ang Diyos mismo ang gumawa ng reconciliation para maibalik yung pong relasyon natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pumapagkakasala, di ba, naputol yung relasyon, pero patuloy niya itong minahal ng Panginoon. Yun. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. And Matthew chapter 7 verse 21, Matthew 7:21. Kaya pala ang argumento nun, kapag sinabi, lahat naman tayo anak ng Diyos, mali. 21. yan, palibasa po. Matthew 7:21. Sa Matthew 7:21 doon. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. ay papasok sa kaharian ng langit, Yun. kundi ang mga tao lamang na sumusunod Sumusunod sa sa kalooban ng Ama. aking Ama na nasa langit. Yun. Tama, Pabilang sa paliwanag. kanyang karyan. Question si ano? Hindi, syempre, di ba, lahat tayo ginawa ng Diyos. Oo. Parang, syempre, parang yun yung, ano ko na, parang lahat tayo anak ng Diyos. Kasi di ba, parang nag-start lang naman yung kasamaan. Gawa nung nag-start kay Adam and Eve, di ba? Nung wala pang kasalanan, anak tayo ng Panginoon. Lahat. Yun nga. Di ba? Anak tayo ng Kaya Panginoon. parang yun yung ano. Naputol yung ugnayan nung nagkaroon ng kasalanan. Yun. Nung merong pagsuway. Pagsuway. Ibig sabihin, nawala yung anong relasyon. At ngayon, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para maibalik yung relasyon. Ang problema, naibalik na yung relasyon, yung mga tao ayaw bumalik. So wala nang magagawa ang Panginoon. Bigyan tayo ng freedom ng Diyos. Hindi naman tayo sakal eh. Yung gusto mong gawin, pwede mong gawin. Pipili ka. Kasi for what na mayroon pong impyerno, 'di ba? Kung lahat ng tao ay anak ng Diyos, walang impyerno. Walang mapapahamak. Walang ama na gusto niyang mapahamak yung anak niya, 'di ba? Pero tayo po ay binigyan ng karapatan ng free will, wisdom, 'di ba? Tayo kahit yung mga anak natin, hindi natin pwedeng dito ba ikukulong natin sila, dito ba? Binigyan na meron silang sariling kapasyahan. Ibig sabihin, hindi po tayo pinipilit ng Diyos na sumampalataya sa Kanya. Pero anytime na gusto mong sumampalataya, ay meron kang karapatan. At doon, bibigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Hindi lahat. Kasi magiging ano yan, pagka lahat ay magiging unfair. Fair ang Panginoon. Okay? Kahit yung mga makasalan, mahal ng Diyos yan. Yes. Pero, sa pagkakataong yun, dapat merong consequences eh. Yung bawat bagay. Kasi pag anak So, ng Diyos yan, mapupuno yung langit. Okay? So maliwanag po. Sabi ko dito, yun yung malaking blessings. Yun yung malaking biyaya sa atin. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin, He gave us the authority to become the children of God. Di ba? So, dito po, meron tayong earthly, mga magulang. Meron din tayong amang nasa langit, spiritually. So, yun pong biyaya sa atin dito. So, maliwanag po doon. Amen. Hindi lahat. Hindi lahat. Di ba? Hindi lahat. Sa 21, hindi lahat na tumatawag sa akin ay Panginoon, ay mapupunta sa langit. sa kanya pong kaharian. Sabi doon, bagkus kung sino man lamang po yung mga sumusunod Sa kalooban. sa kalooban niya. Ng aking Ama. Hindi lahat. Ibig sabihin, hindi lahat ay makakapasok doon. Sa kaharian, sabi nga natin Diyos, mapupuno ba?
Di, walang hangganan po yung kalangitan. So, hindi naman po kasi ito yung katawan natin na pupunta doon. Magbibigyan po tayo ng glorified body. Ibig sabihin, we are just like an angel. Okay? Ano pa? Pakibasa po doon sa Galatians chapter 4, Galatians chapter 4. 6 to 7. Chapter 4, Chapter 4. 6, 7. 6. Tama nila. Pagkatapos ng ano, Corinthians. Chapter Chapter 4, After Corinthians, 2 Corinthians. verse Yan Tagalog na ano no? Galatia. Galatia. Akin yung Bible. Meron kay Pastor. Para iaabot ko sa'yo muna. Galatia. Chapter 4. Galatia 4. Ayan. Ngunit. Andyan eh. Chapter 4. Verses 6 to 7. Ay, 6 to 7. Okay. At upang At dahil sa anak ng Mm. tayo na ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag ng tayo ng kanyang ama. Ngayon hindi na tayo mga alipin kundi mga anak, at kung ang anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. Amen. Di ba? Sabi niya, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama. Ibig sabihin, meron na tayong access, meron na tayong karapatan. Hindi tulad dati na kailangan mo pang pumunta sa kay ganito upang ikumpisal mo yung kasalanan mo. Di ba? Kung meron ka ng karapatang anak ng Diyos, meron ka ng karapatan tumawag. Diretso na. Diretso na. Hindi na kailangan dumaan kay ganito. Meron pa bang Father, nagnakaw ako ng bitwok. ka pa, nalaman pa rin. Oo, nalaman pa ng pare, ininakaw mo. Meron bang size 10 dyan? Tapos iba na ang ilalitas pa ng bago. Oo. Ibig sabihin, with our own authority na ibinigay ng Diyos, dahil anak ka na ng Panginoon, pwede ka ng meron ka ng access. Meron na tayong authority na tumawag sa atin anytime sa ating Panginoon. Kasi anak na tayo ng Panginoon eh, di ba? At hindi lang yon, sabi doon sa verse 7, tagapagmana tayo, Hindi na kayo 4:16. hindi na tayo alipin. kundi anak. At hindi na tayo alipin at tagapagmana tayo. Dahil kayo. Di ba? Yun yung magandang biyaya doon. Dati So ano yung pwede nating manahin doon? Of course, kung ano ang meron sa Ama, pwede nating manahin yun. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yun. Amen. Amen. Kayamanan. Pwede ibigay sa atin ng Panginoon yan kasi mayaman ang Panginoon. But dapat kaya natin i-manage yung mga bagay na yon. So, kayamanan spiritually ay pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon. Tagapagmana tayo eh. Di ba? Yung mga anak natin, sa umpisa pa lang, naghahanda na tayo ng ating mga ipapamana sa kanila. Kung wala man tayo may pamanang material, at least man lamang yung magandang asal ay may pamana po natin. Yeah. So yun yung isang biyaya po doon. Dahil anak na tayo ng Panginoon, hindi na po tayo slave. Ang slave kasi when we say slave, alipin, wala kang karapatan. Sa Old Testament time, sa Middle East, pag sinabing slave, wala kang karapatan. Wala kang freedom. Wala kang freedom. Eh dito, slave tayo dito, pero minsan yung pagka-slave natin, mas makapangyarihan pa tayo kaysa doon sa amo natin. Ililibor natin yan. Pero doon, sa ibang bansa, sa kingdom, wala silang karapatan. Ang talagang hawak nila yung leeg. Okay? So, yun yung biyaya. Hindi na tayo slave ng kasalanan. Hindi na tayo slave ng mundong ito. Malaya na po tayo sa kasalanan kasi tinubos tayo ng Panginoon. Amen. At tayo po ay binilang niyang kanyang anak, hindi na kaaway. Amen? Okay. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Mahaba to eh, pero di ba ganda naman? 2 Corinthians. Chapter 6 verse 18. 6:18. 2 Corinthians 6:18. Hindi ko alam kasi yan ang matak. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. Second Corinthians.
Wala siyang ano. Chapter 6 Kaya din ako. 6:18. Second Corinto 6:18. Ako. At ako'y magiging ama niyo at kayo naman magiging mga anak ko. Ako ang Panginoon makapangyarihan na nagsasabi nito. Wala na, putol na. Ayun. Ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging mga anak ko, says the Lord, di ba? Sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So, binabagit po sa ating pinapag-aralan sa verse 1 na tayo po anak ng Diyos. Amen? At hindi po yun maikaila. Hindi po yun mawawala. Okay? And then, sabi niya sa verse 1, 3, at yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Sabi ko nga dito kanina, mas baling hindi na tayo kilala ng mundo. Basta kilala natin ang Panginoon. Di ba? Mas baling hindi ka tanyag sa mundong ito. Pagdating naman sa langit, tanyag ka. Dahil tinaas ka ng Panginoon. Mas baling hindi ka kilalanin ng amo mo or sa ating mga kaibigan. Basta pagdating sa langit, kilalanin natin ng Panginoon. Amen. Yun po yung pag-asa po natin. Yun po yung blessings po sa atin. Mas baling hindi nakalagay yung pangalan mo doon na donated nito. Pagdating naman sa langit, meron yung pangalan mo doon. Amen. Diba? That is the blessed hope bilang isang anak ng Diyos. Sa verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Okay? Ito po yung future. Ito yung pag-asa po natin. Kung atin pong tawag doon, balangkasin yung pong chapter, verse 2, nire-refer din dito yung pagdating ng Panginoon, the second coming. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. At binabanggit po dito, yung kanya pong muling pagbabalik, iba na siya sa kanya pong pagbabalik. Okay? At binabanggit po dito na ito yung pag-asa po natin bilang isang mga anak ng Diyos, bilang kumikilala sa Diyos. Sa 1 Corinthians or Philippians chapter 3 verse 20 to 21, Filipos. Pilipos. Letter F yata yung Filipos. chapter 3 verses 20 to 21. Sige po, pakibasa po. Chapter 3, 20. 20-21. Subalit. Yan. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga Kakapunit. mamamayan ng langit. Doon na magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin nang may pananabik ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawang lupa na may kahinaan ay babaguhin niya upang maging maluwalhating tulad ng kanyang katawan. Upang ang ating katawang lupa ay babaguhin niya. It refers to second coming, yung rapture. Binabanggit po dito yun. Na pagdating ng rapture, pagdagit ng Panginoon, yung katawang ito ay mababago. Kasi hindi ito pwedeng pumasok dun sa kaharian kasi ito makasalanang laman. Okay, so bibigyan po tayo ng glorified body ang Panginoon. Ito yung tinatawag na rapture. So kaya nga sabi ko nila, binabanggit po dito yung second coming ng Panginoon. At medyo malalim, malawak yung pagtuturo, pag-aaral patungkol sa pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Sa church, pinapag-aralan po namin yung pong second coming, the rapture, second coming, and the final judgment. At napaka-interesting po yung pag-aaral po namin doon. Ang dami po mga haka-haka, ang dami po mga question na lumalabas. Ito yung nakakatulong sa atin. So binabanggit po dito, yung pong pag-asa po natin, our hope in the future. Kaya pagka may mga nagpapaalam na mga kapatiran, may pinupuntahan, umuwi, sabi ko, God bless you brother, see you in the future. Kasi yung future, nanisip ko yun sa kalangit. Nawa makasama kita doon sa future. Yung kasi yung hope natin eh.
Yung pag-asa po natin. Sabi doon sa Korinto, kung yung ating pag-asa ay dito lamang sa mundong ito, tayo na po ang pinakakawawang Kristiyano. Kung yung pag-asa po natin, yung ating po mga plano ay para lamang dito sa mundong ito, tayo na po ang pinakawawa. Ibig sabihin, yung hope po natin hindi lamang po dito kundi sa kalangitan yung pag-asa po natin. Habang tayo po ay sabi ko nga, habang tayo nagtatrabaho, dapat naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi yung mundong ito na ginagalawan po natin mawawala. Okay? Pero yung future, yung hope na ibibigay sa atin ng Panginoon, yung pong lugar na nihanda ng Diyos para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Doon po yung pag-asa po natin. Kasi yung mundong ito, kung dito tayo magtitiwala, mahirap ang mundong ito. Di ba? Ang hirap. Ang init. Di ba? Hindi ka makapaglaro sa labas. Pag naglaro ka, sunog ka. Naglaro sa haksa. For how many hours? Sunog. Ang init eh. Pero ito, ano pala ito? In trance. Sa impyerno. Wala pa yung tawag doon, wala pa yung talagang yung tribulation, yung maigting or matinding paghihirap. Wala pa to. Una pa lang to. Pero tayo po ay umaangal na. Ang init, di ba sa labas, sa trabaho po natin, kami nga ni Brother Sunny, iba yung init, kanina lang umpisa pa lang yun, ang init na. Eh si boss pa naman, minsan ayaw ng aircon. Pagpasok namin, ang init sa sasakyan. Di ba? So, yung pong pag-asa po natin, ay hindi po dito. Sabi po dito sa verse 2, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag. Pagdating ng Panginoon, doon po mahayag. At sabi niya doon sa binasa po natin, papalitan niya ng yung katawan natin ng malulhating katawan. Okay? Katulad niya. The glorious body. Glorified body. Yes. At pag say glorified body, maging immortal na po tayo. Hindi lang po kasi merong immortal na binabagit niya. Kasi merong mamamatay din yan. Hindi siya immortal. Okay? Pero yung immortal kasi, talagang yun yung may buhay na walang hanggan. Okay? At yun po yung pag-asa po natin bilang isang anak ng Diyos. Sa 15:49 ng 1 Corinthians, ito ba yung one natin? Korinto. 15, 29. I think 49. Ay, Yeah, 49. kung paano tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. That is our hope. Diba? Glorified body. Okay? And then, ito yung kanina sinasabi ko sa 19. Sabi niya dito sa verse 19 ng chapter 15 1 Corinthians. Sabi niya, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, okay? Tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Yeah. Di ba? Kung yung daw pag-asa po natin ay para lamang dito sa mundong ito, tayo na ang pinakakawawa. Ibig sabihin, wala tayong pag-asa. Okay? 49, yung binasa natin, 49. sabi doon. 15:49. Kung paano tayo naging katulad ng Sa 48, ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa, ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Sa verse 49, kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo ng taong nanggaling sa langit. Sino po yung binabanggit ko dito? Ang ating Panginoon, di ba? Ang ating Panginoong Jesus. So, pagdating po niya, kukunin niya tayo at papalitan yung ating pong katawan ng glorified body. That is our hope. The blessed hope. And Colossians chapter 3 verse 4, 1 to 4. Colossus, tama. Colossus. 3. 1 to 4. Colossus 3. 1 to 4, yamang.
Yamang. Binuhay ka rin. Sige po. So, ito, kasama mo. Ninungaling ko yung mali. Inasawa. Inuwi kayo muli. Meron na. Meron na. Ayun, tama yun, tama yun. Yan ang binuhay kayo Binuhay kayo muli. muli ng kasama ni Kristo. Sikapin. Kaya ang pagtuunan Oh. ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaururunan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang Isipin mo. Ang isa-isip na ninyo. isa-isip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa, Sapagkat namatay namatay na na kayo at ang inyong buhay ang inyong tunay na buhay ay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo. Then, hanggang 4, si Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Okay. Kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Since, sabi niyo doon, since tayo ay anak ng Diyos, dapat yung ating pamumuhay ay naka-align dun sa kalooban ng Panginoon. At sabi niya, huwag nating bigyan yung ating pong pag-iisip, kaisipan natin dapat nakafocus sa mga panlangit na bagay. Amen. Hindi sa mundong ito kasi hindi dito yung pag-asa po natin. Then sa verse 4, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya ay nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Wow. Diba? That is our hope. Na kapag nahayag ang Panginoon, makakahati tayo, makakasama tayo sa kanya pong kaluwalhatian. Yun po yung pong pagbabalik ng Panginoon. Okay? Yun po yung pag-asa po natin bilang isang mananampalataya. Kasi anak tayo ng Panginoon. Diba? Amen. We are the sons and daughters of God. Yes. Ibig sabihin, yung pag-asa po natin ay nasa langit. Nasa Kanya yung pag-asa po natin. Okay? Last verse, sa 3, kahit ang sinumang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ibig sabihin, sabi niya, inulit ko po, kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa, ibinabanggit po doon, pag-asa, yung hope po natin, kung meron nasa iyo yung hope na yun, yung pag-asa na yun, sabi niya, Kay Kristo. ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ibig sabihin yung pagiging buhay po natin bilang isang anak ng Diyos, of course, anak tayo ng Panginoon, mamumuhay tayong katulad ng Diyos. Okay? May kabanalan, may pagpapakumbaba, may katuwiran, punong-puno ng pag-ibig, hindi po galit. Yun. Amen. Hindi po galit. Dapat walang galit na dapat na mangibabaw sa puso po natin. 'Di ba? Matuto tayong magpatawad kasi ang Diyos natin ay marunong magpatawad. Amen. Kapag nagkasala si kapatid, dapat hindi na natin inaantay na lumubog pa yung araw. Dapat on the spot, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, dapat isettle natin kaagad yung kasi pag namuo yung galit sa puso po natin, hindi lang hindi lang tutubo, magsasanga yan. Uugat yan. Kasi kasalanan Okay? Huwag na nating hayaan na magkaroon ng ugat at magkaroon po ng interest yung galit po natin sa puso po natin. Amen. Kasi anak tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, mamuhay po tayong mas nakakalugod sa Kanya pong harapan. Amen. Kasi banal ang Diyos, sabi niya, because I am holy, you must be holy. Diba? Amen. Mahirap magpakabanal, pero sikapin po natin for the glory of God. Amen. Kasi anak tayo ng Panginoon. Message of this part, we are the sons of God, daughters of God. Ibig sabihin, mamuhay po tayo na mayroong kabanalan. Amen. Mamuhay po tayo na malinis sa harapan po ng Panginoon. Hindi ko lang sinasabing perfecto ako. Marami akong pagkukulang. Pero sinisikap ko maging karapat-dapat sa harapan po ng Panginoon.
Sa araw-araw natin pamumuhay, ang dami nating pagkukulang sa Diyos. Sablay. Ang dami nating supply sa Panginoon. Pero katulad ng sinabi ko kanina, meron na tayong access. Meron na tayong tawag doon, authority na tumawag sa Panginoon. Yes. Hindi na kailangang sabi mo pa ngayon, Pastor, pag-pray mo nga ako kasi meron ka. Hindi na. Nung ipinako ang Panginoon, yung curtain ay nahati. Ibig Yes. sabihin, meron na tayong access Access. na tumawag sa Kanya. Kasi anak tayo ng Panginoon. Amen. Hindi mo na kailangan ipasabi pa kay ganito. Direkta na po tayo tumawag sa Panginoon. Kasi anak po tayo ng Panginoon. At mamuhay po tayo na meron pong kabanalan sa Diyos. Okay? Hindi man tayo kilala doon sa ating pinapag-aralan, hindi man tayo kilala sa mundong ito. Ang importante, kinikilala po tayong anak ng Panginoon. Amen. Yun po yung pinaka the best po doon sa ating pong mga buhay. So, tulad na natin na pag-aralan, kung ikaw ay anak ng Diyos, mamuhay po tayo na may kabanalan kasi anak tayo ng Panginoon. Kasi ang Diyos po natin ay banal. Amen? So yun lamang po yung aking pong may bahagi. Kung meron po kayong gusto idagdag, ay pwede kayong magdagdag o may katanungan. Diba? Ang ganda yung katanungan natin kanina. So, nawa ay nagkaroon tayo ng kaliwanagan. Or kung meron kayong agam-agam, pwede yung tanongin i-brought out, then pag-usapan po natin. Kung hindi naman natin masagot ngayon, for the following pagdidipon po natin. Magandang gabi po sa bawat isa. Si Brother Mark, meron kang reflection. Ano yung natutunan mo? Nagkaroon ng kaliwanagan o baka meron ka pang gustong mas maliwanag pa? Natutunan ko yung, pastor, yung huwag kang magtanim ng galit. Para, yung sinasabi nyo kanina na, para mag-uugat-ugat yung, Ugat-ugat. Yung galit. yung galit. Magkaroon ng interest ba? Para, abang maaga pa, i-settle na lang kung ano Tama. mga dapat problema na Matutulog sa dalas. pag natulog sa labas. Meron ba? Hindi yung isang araw dito sa labas, yung isa susunod sa kwarto. Kaya mahirap Uy, din kasi wala ganun. namang, wala namang... Minsan At least kaming dalawa lang talaga. Pero kami, maganda lahat ang samahan namin. Pero kami ito lang talaga minsan. Pero wala sa iba. Kami lang talaga. Kumbaga, lambingan lang din. Pagkatapos naman, syempre. Masakit daw. sabi ni Pastor, isang gabi lang, pero yung iba 3 days. 1 week. Mahaba naman. Ayan na Hanggang sa may ano na. May sa may- marites na. Hanggang sa Every month yun. Every month. Then, meron doon, may pagtuturo ang Panginoon. May mga bagay na itinuturo po sa atin. The first doon, siyempre, may dapat magpapakumbaba ang bawat isa. Kasi ang bawat isa ay nasa climax yung init, walang patatalo diyan. Ibig sabihin, mas magandang tumahimik muna and then pag-usapan. Kasi yan parte ng mag-asawa. Pero sabi nga kanina, huwag natin antayin na yung galit. Mamaya, hindi mo na pagluto kasi galit eh. Di ba? Hindi mo mahapula ang apoy kapag apoy. Tama. At least si Brother Sunny, baka meron siyang reflection. Yun, hindi mo na kailangan ng ibang tao para sabihin yung mga nais mong isumbong. Kailangan mo nang dumirekta. Hindi mo na kailangan na ibang tao para sabihin yung mga pangangailangan mo sa Diyos. Correct. Mga kasalanan mo, may ididirekta mo na sa Kanya. Amen. Amen. Kasi anak tayo ng Panginoon. Anak mo. Nagkaroon na tayo ng authority. Yes. Amen. Si Estrella. Naman, yan nga. Yung parang dati di ba, pag nagkakasala tayo, parang nakakatakot pumasok na ulit sa simbahan. Yung alam mo yun, yung parang kailangan magumpisal ka muna ng kasalanan mo or kung kailangan mo muna bawal ka kumain ng Diyos pag may kasalanan ka alam mo yun. Pero dito, iba nga, yung parang may freedom talaga. Yung, Oo. na parang pwede ka na pala talaga, pwede mo na kausapin yung Diyos direct. Anytime. Oo. Anywhere. Parang kailangan mo muna Kahit nag-uuu ka. Oo.
Ayun lang yung maganda. Maganda. Tunay yun. Doon sa verse chapter 1 ng 1 John, verse 9, sabi mo daw, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ibig sabihin, sabi ko kanina, we can direct. Diba? So yun yung benefits ng isang anak ng Diyos. Diba? Hindi ka na nahihiya. Direct confession. Nagkasala ka man, hindi ka mahiya. Kasi ang Diyos ay mapagpatawad. Amen. But huwag nating abusuhin yung verse John 1:9. Okay? Na ang Panginoon mapagpatawad naman. Okay lang na gumawa ko. Mapagpatawad naman ako ng Panginoon. May hangganan po. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, He is also a God of God of just. Okay? So, hindi pero yung kanya pong pagka tawag doon, pagka mga makatarungan, pag-ibig pa rin yung nangingibabaw doon. Meron lang siyang ituturo sa atin. Of course, kung anong ginawa po natin, may consequence, pero pagtuturo sa atin yon. Hindi niya tayo, dahil nagkasala ka, paparusahan ka niya na walang rason. Merong reason, merong itinuturo, kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Okay? Ganda yan. Ganda. Direct. Okay? Direct confession. Si Brother Rodel, baka meron siyang bago tayo. Meron po akong naituro dati, yung tungkol dun sa, yung sinasabi mo na direct na, yung access granted, yung aking tema doon, ay access granted. Binigyan tayo ng free access para makadako sa ating Ama. Kaya sabi niya doon sa Hebreo 10:19. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya na makakapasok sa dakong kabanal-balalan dahil sa dugo ni Jesus. 20, sabi niya, binuksan niya para sa atin ang isang bagong buhay na daang naglalagos hanggang sa kabilang tabing. At ang tabing na ito ay kanyang katawan. Tayo'y may... nawala pa. Tayo'y may isang pinakapunong pari na mamahala sa sambayan ng Diyos. Yung dati kasi, hindi ka pwedeng lumapit sa Ama, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kung hindi ka pamumunuan ng isang pinakapunong pari. Kumbaga, kailangan mo humanap ng pari o kaya ng pastor para mag-alay para sa'yo, manalangin para sa'yo. Ngayon, direkta na, dahil sa dugo ni Kristo. So, parang ganun. It is a free access that is granted kahit saan, anywhere, anytime. Libre tayo makalapit. Pakaganda. Yung password natin, yung Panginoon Siya na yung priest. High priest. Okay? Para magkaroon ka ng internet, kailangan ng password. Password, yes. Walang access, ang hirap. Pero, ang password na yan, yung pagkapako natin Panginoon. Pagkapako ng priest. Amen? Okay, salamat po sa Panginoon sa gabi ito. At wala na po, ay awit muna tayo. Then, hiniling ko po kay Pastora Cristina, siya po yung mag-close sa ating pong gawain sa gabi ito. Awitin po natin yung kay buti-buti niyo, O Diyos. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon. Amen. Kay Buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na kayo'y walang katulad, tunay na kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na kayo'y walang katulad, tunay na kayo'y di nagbabago. Mabuti
sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos Na sa atin ay nagmamahal.